The all-new Bristol QJ-AX has a 175cc engine displacement, 4-stroke single-cylinder naka-single overhead cam with 4 valves. Tataglay naman ito ng max power na aabot sa 18.1 HP at 8,500 RPM na halos nalagpasan na nga ang max power ng Yamaha Aerox B3 na mayroon lang 15.1 horsepower. At pagdating naman sa max torque nito, ito ay nagtataglay ng 15.2 Nm at 6,500 RPM na tila nahigitan pa nga ang Yamaha Aerox B3 na meron lang max torque na 14.1 Nm. Pagdating naman sa fuel system nito, naka-electronic fuel injected din ito habang kanyang cooling system ay naka-liquid cooled na rin. And as for the starting system, pinapagana po ito ng electric push starter. Para sa kanyang driving system, naka-continuous variable transmission po ito or CVT. Na masasabi kong lumamang naman sa part na ito si Yamaha Aerox B3 na naka-YE CVT na ang panggilid pagdating sa turbo version. Na isa nga sa mga naging advantage ng scooter na yun dahil wala na nga mga flyball pagdating sa panggilid nun. Para naman sa kanyang suspension, sa harapan ito po ay naka-telescopic fork at naka-twin shock absorber din ito pagdating sa likuran. At para naman sa kanyang braking system, equip po ito ng parehong hydraulic disc harap at likuran. Na masasabi ko nilamangan nito si Yamaha Aerox B3 pagdating sa braking system. Dahil ayon kay Bristol ay equip na rin itong pinakabagong QJ-AX 180 ng dual channel ABS. Habang si Yamaha Aerox B3 ay equip lang ng single ABS. Equip na rin itong QJ-AX 180 ng traction control system or TCS na meron din naman si Aerox B3 turbo version.